Mga kapatid, ito po yung radiator nitong Starex. Tingnan nyo po, oh. Ang dami na po talagang tinatagasan ng tubig. No? Umaagwasan na dito. Pati sa kabila. Dito, oh. Yan pala, hanggang dito. No? Naglilik yung tubig. Tubig to, kalawang eh. No? Tapos dito rin, naglilik siya. So ito po, nag-overheat. Itong makina nitong Starex. Ngayon, pinapalitan ko po ngayon ng radiator to. Kumuha na tayo. Naisalpak na namin yung radiator. Kaso, may malaking problema. Ha? Ang lakas ng pressure. Bumibitaw yung hose doon sa radiator. Yung nakakabit dito. Bumibitaw pagka napaandar mo na sa lakas ng pressure. So malamang talaga, tinamaan na rin po ang cylinder head nito nung siya ay nag-overheat. No, kamakailan. So tingnan ngayon natin kung may bulwak to. Sige nga, start mo nga, Rex. Oh. Hop, hop. Sige. Hala. Grabe. Parang kamag-anak ni Boy Bulwak to. Grabe yun. Yun po yung talagang bulwak. Mga kapatid, pag start mo pa lang, isinisirit na talaga yung tubig. Hindi mo kailangang i-accelerate ang acceleration mo. No? Antindi, ano? Grabe. Lagyan mo pa nga ulit ng tubig, isang beses pa natin gawin. Yan po talaga yung may problema na yung cylinder head. Magta-top overhaul na po tayo dito. No, kalas lahat dito yan. Itong problema sa Starex eh. Kapag tatrabahuhin mo, kinakalas mo lahat itong harapan niya, itong mukha niya. Matindi siguro yung last na overheat nito. Dahil nga po doon sa radiator. Kaya ang maipapayo ko sa inyo mga kapatid, kapag ang coolant nyo or tubig talagang nababawasan, huwag nyo nang pabayaan yan na gamitin nyo pa. Ibig sabihin, meron kayong naglilik na pyesa sa inyong cooling system. At kapag po talaga ma-overheat kayo ng matindi, dito sa mga diesel na mga makina, napakainit po kasi ng makina ng diesel. Kung ikukumpara mo sa gasolinang makina, sobrang init ng makina ng diesel at kayang-kaya po talagang i-warp ang inyong cylinder head. Ang worry ko lang dito, sana hindi pa grabe yung pagkaka-warp niya. Kasi minsan, pagka ganyan na yung sitwasyon, talagang halos nagpapalit na po ng buong cylinder head. At nangyari po ito dahil po doon sa radiator na nagkaroon po ng problema. Sige, start mo! Start mo! Ayaw na? Wala na. Bigay na po talaga. So yan po, yung talagang bulwak. Ini-start mo pala, bumubulwak na. Ay, dako, laking gastos na naman ito. Sir Jun, ang laking na naman ang gagastusin natin dito sa iyong Starex. Kasama ko po ngayon si Kuya Juancho. Ang hirap pong banggitin na apelido nyo po. De la Guerra. De la Guerra. Po, si Kuya Juancho de la Guerra, mayroon po siyang anak na doktor. Doc Christian Kent na natatakot pong tumirik sa kalye. Sabihin na po natin gano'n kasi alam nyo naman ng doktor, talagang ang oras napaka-importante dahil ang dami po niyang iniikutan. Ano po? Marami. Saan po ka siya. galing? Village East? Village East sa Cainta. Opo, tapos? And then, pupunta siya ng Bulacan, pupunta siya ng Las Piñas, Layo. punta siya sa Quezon City. Quezon City, paikot. Marami siyang hawak kasing hospital. Importante sa kanya yung transportation na ganito. Kailangan niya talaga sa sa profession, Sa profession niya. po niya. Ngayon po, Kuya Juancho, bakit po napapunta kayo rito? Ano pong reklamo ni Doc? Na-experience ng ko na habang ginagamit niya yung sasakyan niya, na feel niya, nanginginig daw yung sasakyan niya. Oo. And then, marami kasing, ang alam ko, matagal na rin ako sa sasakyan, ang nginig pwede sa supply ng fuel, electrical, ganyan, kagaya niyan. Papalit, na pala yung palitin na pala yung Spark plug. spark plug. Tama po kayo doon, Kuya Juancho, kasi ang gasolina talaga, kailangan na tama ang gasolina, tama ang kuryente. Hindi po ba? Tulad nga po yung spark plug sa kuryente yan. Okay, Pero siyempre, Mazda, Sky Active po ito. Hindi po ito ordinaryong sasakyan din. Kaya sabi nga ni Doc kanina nung nag-uusap kami, dati hindi naman ganun kasi matagal na po niyang gamit. Ngayon do po pag na-traffic siya at nakalagay sa neutral o kaya sa park, nagpi-flicker po yung yung lights. yung light sa loob.
Kaso wala kaming makita ni Kuya Wancho kanina. Kasi nga, maliwanag pa yung araw, hindi mo talaga manonotice yung flickering. Yung mga differences Oo. ng kung bakit nagkakaganon eh. Yung pala ang mahirap, no, kapag ang kausap mo, doktor. Di ba? Hindi ka siyempre, pag sinabi niyang nagbabibrate yan, totoo yun. Oo. Di ba? Kasi alam natin yun. Kaya nga, ang sabi ko pa kay Doc Angina, yun po ba, Doc, yung parang nag-chill? Di ba nag-chill kang gano'n? Kinumpare mo talaga doon sa tao dahil Opo, kasi tao ang ano niya eh. hindi kasi natin makita, sir, eh. Oo. Ang naramdaman lang natin kanina, yung normal vibration, eh. Pag Okay. naka-drive, pag naka-park, yung normal namin nanginginig na gano'n. Oo. Pero ang sabi ni Doc, yung parang mamamatay daw. Gusto ko nga nang sabihin kanina, yung para po bang yung tao din na mamamatay. Kaya alam baka magalit si Doc. So ayun po, sabi na lang ni Doc, sige, paki-check nyo na lang kung ano yung dapat na i-check dito sa kotse. Kasi nga natatakot siya, baka mamaya kailangan niyang pumunta ng Bulacan, tapos bigla siyang masiraan sa kalye. Di ba, doktor ka, siyempre sagip buhay yan eh. Oo. Baka siya nagre-rescue, baka siya ngayon na Baka siya i-rescue. Nakita na po natin yung main issue din, bakit may vibration. Kasi ito po, ang tinakbo lang, ilan lang po? 47. 47,000 kilometers. Oh. Ilan taon na po yung kotse? 11. 11. Talagang napakatipid pa rin nung gamit. Ano po? Kasi 11. dapat 10,000 a year yung ating average, 10,000 kilometers a year. Dapat 110,000 na po ito. Oo, kaso 47,000 lang. Sabi ko kay Kuya Wancho, Sir, nagpalit na po ba kayo ng spark plugs? Hindi pa. Wala. Mga kapatid, ang spark plugs po, no, dapat 40,000 kilometers. Buo man yan o sira na yan, dapat palit ka po talaga sa spark plug. Ngayon, ito na po yung nakita natin sa spark plugs. Ayan po, Okay. Ito pa yung isa. Mainit. Dahil basahan. No? Pero ng basahan mo, mainit. Ayan. So, dalawa na po yan. Tatlo. 4. Okay, baka sabihin niyo po, anong bang meron sa spark plug na yan? Bakit mo pinapakita yan? Pero gumagana pa po, umi-start pa po ito, one click ha. Ito po, nakikita niyo po yung mga pula-pula po na yan. Yan po ay singaw nung kompresyon. So kung may sumisingaw kang kompresyon, bawas din yon doon sa performance ng engine mo. Kung halimbawa, ang total compression ng isang cylinder, sabihin na lang nating 100, may singaw ka, baka mamaya 85 na lang yan. Baka mamaya 90 na lang yan. 90 na lang ma-supply. Yung lakas dun sa loob, yung compression niya, yung pressure. Kasi nga sumisingaw dito. So, makakabawas po talaga yon ng power, magkakaroon ng vibration. Okay, oo. So, yung nararamdaman ngayon ni Doc ay posible po dito. Hindi niya marireach talaga yung actual na cylinder compression kasi po, meron na po tayong singaw. Kaya ngayon, bawas din yung power. Kaya meron ding vibration. Lalo na pagka nakalagay sa drive, nagbabibrate po siya. Kasi yung nagkakaroon na siya ng load. Yun yung nararamdaman ni Doc. Ni Doc. Doc Opo. Kent. Oo. Isa pa po. Siyempre, kailangan maganda yung pasok ng hangin. Hindi ba ba? Okay, oo. Pagka ang tao ay nasa ospital at mababa yung oxygen, nilalagyan po ng oxygen no? Okay. Mahina yung pasok. Nilalagyan ng hose. Lalagyan ng hose. Kaya yung tinitignan po yung oxygen Uy, mababa oxygen ito, bagsak na to. Lagyan po siya ng oxygen dito. Kumbaga, hindi makahigop ng hangin. Opo, hindi makahigop ng hangin. Sa di gasolina, pag hindi makapasok yung hangin, di siyempre, mababawasan yung mixture ng hangin at saka nung gasolina. Okay, oo. Ano po ang dahilan doon? Ito po, baradong-barado na rin po yung mukhang, hindi po, napapalitan po ba to? Pag nagpapaano po kayo? Pag nagpapakasa siya. Opo, parang hinahanginan lang po ito parang hinahanginan lang. No, hindi po napapalitan ng bago kasi kung bago po ito, talagang makikita nyo yung kulay nito. Maputi. Maputi. Iba na ho yung texture niya, Oo. Tapos, inyong pong cabin filter, talaga pong ano na rin, Sa barado aircon. na rin po sa aircon. Tingnan nyo po yung dumi. Makapal. Naku, magagalit si Doc. Naamoy niya yung tingnan nyo. Yung dumi, ayan, Umuusok. umuusok sa dumi. Yung pinaka-main na issue, ito po talagang spark plug. Ayan. Na sisiguro ko po kapag napalitan na natin ng mga bagong spark plugs po ito, mawawala na rin po yung vibration na nararamdaman po ni Doc. 11 years na po ito. Kadalasan po ang nagiging issue yung engine support din.
Tumitigas na po kasi yung goma niyan. Kaya nararamdaman ngayon natin yung vibration. Yung galaw niya, no? Oo. So siguro po kapag hindi pa rin totally na wala Oo. ang vibration. yung vibration, talagang tayo po ay bibili na mga original po. Pag mga ganitong kotse, hindi po tayo pwede sa replacement. Dapat po original na mga engine support po ang gagamitin natin. Kuya Pancho, ito na po yung langis na gagamitin natin, no? Any oil po. Ito po yung pinakamodelong langis po ngayon, API-SP. No? Yan po. May API-SP. model din po kasi ang langis tulad yung mga nakaraan, SN, SM, SL. Ngayon po nasa PIN na po tayo. Okay. So ito na rin po yung ginagamit sa mga modernong mga sasakyan po ngayon na di gasolina. API-SP. Dati ang tinitingnan lang, yung kagaya niya, 5W by 30. Opo, ganun. oo. Ngayon meron na pala. Meron po yung classification po ng langis, Okay. API-SP. Nakadesign na po yan dun sa mga bagong engine din po ngayon. Iba na talaga technology ngayon, ano, di ba? Kaya po kung meron pa mga lumang langis na ginagamit nyo pa sa inyong mga sasakyan, mag-isip-isip po kayo. Kasi po yung mga pyesa po ng sasakyan natin ngayon, lalo na't yan ay mga Euro compliant na, dapat ang langis mo at ang fuel mo Euro compliant din para talagang tumagal ang buhay ng ating mga sasakyan. Kung meron pang mga lumang langis na classification na nakatago pa dyan sa inyo, huwag nyo na pong gamitin. Ang gamitin nyo na yung mga bagong langis. Pero ang tanong po nung iba, yung bang bagong langis pwede sa mga lumang sasakyan? Pwede po. Lahat po yan ay back compatible po. Kasi mas dinagdagan na po ito ng ganda compare po dun sa mga luma. Mas tatagal pa yung sasakyan mo dyan. Mas tatagal po. Dito po sa Autorans, matagal ko na pong gamit for almost 2 years. Wala po itong reklamo. Okay. Opo, maganda po talaga yung langis na ito. Kasama si tatay, kasama si nanay. Ayan, pakita mo si nanay. Oh. Parang kami din mag-asawa. Hinahatid pa namin sa opisina yung isang anak namin. Dito po nagtatrabaho ngayon sa munisipyo, yung isang engineer ko. Tapos lahat po yun, nag-aral po yun, hinahatid pa sa TIP ng nanay. Oo. Opo, araw-araw po yun. Kaya napakagaling po magmaneho po nitong asawa ko. Tuwing umaga po yan, naghahatid po. College na po yun hanggang sa magsi-graduate po yung mga anak namin. Wala pa rin pong may asawa. Ayaw pong humiwalay. Mga kapatid, nung isang gabi po na nag-vlog ako, nahagip po nung camera ko, ito pong crosswind po na itim na yan. At ang may-ari po pala nito ay talagang hindi po nagpapalya sa panonood ng aking mga vlog. Si Kuya Reynaldo Velza. Nakita niya po at nag-comment siya po dito sa vlog ko naman kagabi. At masayang-masaya daw po siya dahil nakita niya na daanan ng camera ito pong kanyang crosswind. Alam niyo po kung anong ginawa niya? Nagpadala po ng pansit kanina. Ngayon, iba-vlog ka ulit. Baka bukas, lechon naman po ipadala. Kaya po, isinama ko po sa vlog ngayon. Kuya Reynaldo Velza, okay na po ang inyong transmission. Tapos na rin po kami dito sa ibabaw sa makina. Mangilan-ngilan na lamang po doon sa mga isinulat nyo ang gagawin pa po namin. Karamihan po yun ay mga pang-ilalim na lang. Siguro po kung hindi bukas or sa susunod na araw, Wednesday, baka po maiuwi nyo na ito pong inyong Isuzu Crosswind. No? Mag-update po kami sa inyo. Since nakita nyo po ngayon, ay wag naman pong lechon ang inyong dalhin. Biro lamang po yun. Mula po nung nasimulan na itong si Jomar, na inayos niya yung Lancer Itlog na lahat po ng pyesa ng makina, nililinis niya, pinipinturahan niya, nagkagaya-gaya na po. Ito pong 2L engine po nitong Toyota Tamaro po na to. Ayan, pinagpipinturahan, nilinis na rin po nila yung mga pyesa ng makina. Kaya pag ito po ay binuo na namin, ito pong Toyota 2L engine po, nitong Toyota Revo po na ito, ay magandang-maganda po ang kalalabasan. Sana hindi magbago yung mga mekaniko natin para lalong maging maganda po ang trabaho. Ngayon, ito na po yung Lancer Itlog. Dahil po ang kanyang tangke ay hindi pa pwedeng gamitin, kaya naka-dextrose muna yung gasolina. Dito muna manggagaling yung gasolina. Pero tingnan nyo naman po, napakaganda na po ng makina. Ayan, napakalinis na po ng makina niyan. Walang kadumi-dumi. Yung ganda ng makina, sing ganda ng camera woman. Di ba? Yung camera woman, yung asawa ko, pinakamagandang babae sa balat ng lupa po yan. Grabe po kasi ang pagkabulok ng tangke nito, mga kapatid. Ayan, tingnan nyo po yung tangke niya. Dahil nga po ito ay 3 taon na napabayaan, na naka-stock lang, yung lumang gasolina, nabulok doon sa tangke, kaya nasira rin. At sobrang dumi, kinalawang po talaga. Kasama po yan sa ginagawa namin dito po sa Lancer Itlog. Standard pa rin, yung ginawa ni Peter dito, nagpalit lang po tayo ng sleeve. Ayan, tingnan nyo. Tapos ni-repaste na rin itong ibabaw kasi may tama na rin pala itong ibabaw nitong block na to. So, na-repaste na rin po siya. So, okay na to. Ang settings, pati itong ating cylinder head, okay na rin po ito.
Magandang-maganda yung pagkaka-reface po nito. Ito ngayon, ang problema, itong camshaft. Ito, lalim oh. Ayan oh. Kita ba? Lalim to oh. So ngayon, nagkakarga na lamang ng tubig muna bago tayo maglagay ng coolant. Yung coolant, pagka talagang okay na kasi sayang, mahal din ang per litro ng coolant. Ano yan? Pahigupin mo natin, sir, na gas. Hindi ba for the devil yan? Di ba? Patatagayan mo? Opo. O, sige nga, kayo talaga. Oh, pinahigop ng gas, di ba malulunod yan? O, sige. Start. Layo konti. Baka. Start na. Singaw pa yung Umaandar na, yung makina, pipinuhin na lang, itotono na lang po ito. Tapos na ako sa makina. Dami pang gagawin. Ha? Hinto na ba tayo? Hinto na tayo? Meron bang usok na puti sa likod? Pag-revolution mo konti. O, okay na, mga kapatid. Okay na. Okay na. At ito, malapit na rin matapos yung coffee shop natin. Oh. Ayan, oh. Ako, aircon po yan. Malamig. O, mga kapatid, salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Meron akong bagong tauhan dito. Bago to. O, itong dalawa. Transmission boys. Ha? Ano pangalan mo? Arwin po. Arwin? Isa? Nunoy. Bakit nyo iniwan si Charlie? Hindi, biro lang mo. Kasi dito na inabot itong crossing na to. Dito ko na pinagawa. Ikaw, lilipat ka na rin dito? Lipat ka na rin. Naku, lagot kayo kay paring Charlie dyan. Mga kapatid, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.